Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagbabasa ng mga aklat. Alam po natin, ang pagbabasa ng aklat ay isa sa mga pinakamahalagang gawain bilang isang Muslim. Ito po ay nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyong basahin ang pangalan ng iyong Panginoon, ang iyong naglikha ng tao mula sa kumakapit na namumuong dugo. Basahin mo, at ang iyong Panginoon ang pinaka mapagbigay, yaong nagturo sa pamamagitan ng panulat, tinuruan ang tao sa anumang hindi pa niya alam. Kaya po, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay talaga ng pagpapahalaga sa pagbabasa ng Quran. At ang alam naman natin ay yun ang pinakamabuting aklat dito sa lupa. Yun ang Quran. Kaya po, sa pagbabasa po natin mga kapatid, ito po ay susi ng kaalaman. Kaya pinagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mata para po makapagbasa po tayo ng mga aklat, lalo na mula sa mga banal na mga kasulatan. Meron ngang nabanggit ang Allah, sabi niya, Alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatain wa hadaynahu najdain. Yung sinabi niya, hindi baga namin ginawa ang isa para sa kanya ang kanyang dalawang mata, ang kanyang dila at dalawang bibig, at ginabayan namin siya sa dalawang landas. Kaya itong nabanggit ng Allah, napakalinaw po ito sa lahat na meron siyang landas na tinutukoy na dapat nating basahin kasi nga mayroong dalawang landas. Landas ng papuntang paraiso at landas papunta sa impyerno. At dapat mabasa mo to kapatid, dapat alamin mo to kasi nga ang kaalaman ay kailangan magbasa. Alam niyo sa time ng digmaan, lalo na sa time ng Badar, meron silang mga bilanggo, meron silang bihag, at lahat sila binigyan ng pagkakataon para palayain ang kanilang mga sarili. At ang iba, nagbayad ng pera, ginto o pilak. At alam nyo, ang iba, hindi makapagbigay kasi wala silang kapera-pera, pero meron silang kaalaman. Kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat. Kaya ginawang pantubos ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang serbisyo. Subhanallah, merong athar dito na ayon kay Ibnu Abbas radhiyallahu anhu na sinabi niya, may ilang mga bilanggo ng digmaan noong araw ng Badar na walang pantubos, kaya't gumawa ang mensahero sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pantubos upang tuturuan nila ang mga anak ng Ansar sa pagsusulat. Subhanallah, pagsusulat. Yun ang kanilang pantubos sa kanilang mga sarili, mga kapatid. Kaya napakamahalaga ang pagbabasa, mga kapatid. Kaya may mga tinatawag nating kawikaan ng mga Arabo. Sinabi nila, ang karangalan ng mga ngalakal ay nasa pitaka at ang karangalan ng scholar ay nasa kanyang mga libro. Allahu Akbar. Kaya sa pagbabasa, mga kapatid, inikayat po tayo sa pagbabasa. Alam nyo, ang pagbabasa, lalo na sa aklat, ay nagiging kasama mo yan. At magiging taga-aliw mo yan, mga kapatid. Naaaliw ka sa iyong mga binabasa.
Lalo na kapag nagbabasa ka sa panreliyong aklat. Nagiging ano mo na yan, maging kasama mo na lang. At ang iyong mga nababasa at nilalagay mo sa iyong buhay ay magiging taga-aliw mo na yan. At lalong minamahal mo, lalo na ang mga aklat na mga magaganda, mga maiinam, nagtuturo talaga ng moral, ay lalong mapapamahal ka talaga sa nagsulat niyan. O kaya sa mga nagpapayo dyan. Alam naman natin, lahat ng mga nagiging kausap mo niyan araw-araw, yung aklat niyan. Nanatili yan sa iyo bilang iyong kasama. Nakikipag-usap ka na minsan. At inaaliw ka pa. Pinagpapakita pa sa iyo yan ng pagmamahal at pinapaliwanag sa iyo ng tama para maipasok sa iyong isipan at unawa. Kaya nagkakaroon ka po ng liwanag kasi nga pinapaliwanag ng mga aklat ang iyong landas na iyong patutunguhan, kapatid. Kaya tunay na aklat ay pinakamahusay na kasama, lalo na kung ikaw ay nagbabasa ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiging pinakamahusay mong kaibigan at pinakamatapat mong kasama. Nagbibigay sa iyo ng karunungan, asal, sining at kaalaman. Kaya magiging mapupuno mo talaga ang iyong sarili. Lalo na ang katahimikan mo kapag ikaw ay nag-iisa. Lagi kang nagbabasa, magkakaroon ka ng katahimikan na laging nananahanan sa iyong puso. Kasi nga, inuunawa mo ang iyong binabasa at saka nilalarawan mo. Lalo na nung kabataan pa tayo. Nagbabasa tayo ng aklat. Ang mga binabasa natin, mga aklat, may mga picture pa na mo talaga, nilalarawan mo talaga. Imagine mo kung anong iyong mga binabasa. Kaya, tama talaga, kapatid, ang libro ay pamagat yan ng kaligayahan. Nagkakaroon tayo ng pamagat. Kasi nga, naaaliw ka. Ginugugol mong oras mo sa pagbabasa. Lalo na kapag nagbabasa ka ng Quran, Allahu Akbar. Bawat litra dyan, mayroon kang reward, 10 na reward. Kaya, kaysa magbasa ka ng mga walang silbing mga aklat, magbasa ka patungkol sa reliyon mo. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Laqad adallani anidh-dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'an mahjura." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, talagang iniligaw niya ako hinggil sa paalala matapos nang dumating sa akin. At si Satanas para sa tao ay naging mapang-iwan. At sinabi ng mensahero, "O aking Panginoon, sa katunayan itinuring ng aking mamamayan ang Quran na ito bilang isang pagsasaisang tabi." Tingnan nyo, may mga tao talagang walang galang, lalo na sa Quran. Pinag-iisang tabi lang po nila, iniiwan lang nila, hindi nila binabasa. Pero tayo, alhamdulillah, ang aklat naging pamagat yan ng ating kaligayahan. Nagiging gabay. Kasi nga, lalo na kung nauunawaan mo ang Quran, hindi mo talaga gagayahin ang nilakad ng mga ligaw. Meron nabanggit kang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Sinabi ng Allah, nag-uutos ba kayo sa mga tao ng kabutihan at kinalilimutan ninyo ang inyong mga sarili habang nagbabasa kayo ng kasulatan? Hindi pa ba ninyo nauunawaan? Allahu Akbar, tingnan nyo, sila nagbabasa rin ng aklat pero hindi pa nila nauunawaan kasi nga nabulag sila sa kanilang mga kasalanan. At ang kasalanan yan, ginagawa pa talaga nila. Nag-uutos lang sila ng kabutihan pero hindi nila sinasabuhay. Kaya bilang mga Muslim, alhamdulillah, ang libro kapag binabasa natin, nagkakaroon talaga tayo ng malawak na unawa. Nabubuksan natin ang ating kaisipan. Nabubuksan natin ang ating mga imaginasyon.
May mga tao pa nga dati, sa sobrang pagmamahal nila sa mga aklat nila, mga kapatid, sa time doon sa Andalus. Sa Andalus, sinakop sila ng mga Europe doon dati. Kawawa talaga noong mga 15 o 16 na siglo. Nandoon sila sa siglo yan sa Espanya, naging Espanya ng Andalus. Tinutugis doon ang mga Muslim. Pati nga mga Hudyo, tinutugis doon. Tapos, wala silang pag-asa, wala silang choice, wala silang pagpipilian, pumasok na lang sila sa Kristyanismo. Ang mga hindi nakatakas do papuntang Morocco, na nanatili doon sa Espanya, tinatawag dating Andalus, nagpumasok na lang sa Kristyanismo. Pero, subhanallah, sa sobrang pagpapahalaga nila sa kanilang reliyon, sa kanilang ang kanilang mga lyrics nila bilang mga Muslim, itinago na lang nila mga aklat doon sa kanilang mga dingding. May mga sila doon, mga dingding na lihim, tinago nila doon upang mananatili ang kanilang pamana at mga sulatin, mga sulat mula sa pag-uusisa ng mga Espanyol. Ganun na ganun mga pangyayari dati. Kasi nga, pagpapahalaga kasi yan. Kaya kung ikaw, maano ka talaga sa katotohanan, mga kapatid, mahuhungkat mo talaga ang katotohanan sa pagbabasa ng mga aklat. Kaya, alhamdulillah, sa panahon natin, nagiging malaya tayo sa pagbabasa. Pero dapat pumili ka ng mga aklat. Ng mga aklat na napupuno ng katotohanan at katarungan. Kaya mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an kathir kad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sinabi ng Allah, o ang kanyang kasulatan, tunay na dumating sa inyo ang aming mensahero na nagpapaliwanag para sa inyo ng madami buhat sa dati ninyong itinatago mula sa kasulatan. Bagama't marami na siyang pinagpapaumanhin, sadyang dumating sa inyo mula pa kay Allah ang liwanag at malinaw na kasulatan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, dito may mga itinago sila sa kasulatan. Alhamdulillah, dumating sa atin ang Quran na masyadong liwanag at malinaw. Kaya kung magbabasa ka, mahuhungkat mo talaga ang katotohanan kung saan talaga ang malinaw at ang maliwanag. Kaya, ang aklat sa pagbabasa natin, napapaganda mo pa talaga ang mga tanawin. Nagpapaganda sa iyong tanawin. Tulad na lang nababanggit sa Quran patungkol sa paraiso. May mga umaagos sa ilalim doon ng mga ilog. Allahu Akbar. Mano mo talaga, ma-imagine mo talaga. Sa time na nagbabasa ka ng aklat. Kaya, hinihikayat talaga tayo ng magbasa. Lalo na high-tech na ngayon. Cellphone na ginagamit natin. Magbasa ka na magbasa dyan. Kung wala kang aklat, kaya mong hanapin ang aklat na yan. Magano ka lang, magsaliksik ka lang talaga. Makakapagbasa ka talaga ng mga aklat. Alhamdulillah, kahit saan ka mapunta. Kaya kung ginugugol mo lang lalo ang sarili mo sa walang kabuluhan, lalo na sa mga laro o ano pa dyan, mga wala namang kabuluhan sa iyong pananampalataya, ay dapat meron talagang limitasyon. May mga hangganan talaga. Hindi pwede doon, talaga ginawa mong 90%, ginawa mong 80%, 70%, hindi ganun. Dapat may mga hangganan lang. Hindi ka naman pinipigilan manood ka o maglaro ka, pero mayroon tinatawag na hangganan. Buong buhay mo, tinuon mo talaga doon sa walang kabuluhan. Kaya tignan nyo, ang aklat nagpapaganda ng mga tanawin. Ma-imagine mo nga, example, basahin mo aklat sa Amerika o sa Luzon, Visayas, Mindanao, ano pa dyan mga mababasa mong aklat, pinapaganda sa'yo. Kaya ini-encourage mga kapatid. Lalo na ang aklat, tinuturo mo sa mga kabataan. Ang mga kabataan, Allahu Akbar, nabubuksan sa kanilang mga utak, ang kanilang kamusmusan.
kapag nasanay sa ganitong pagbabasa. Allahu Akbar. Napapaunlad nila ang kanilang pagkatao. Nabubuo ang kanilang mga personalidad. Kasi nga, dahil sa pagbabasa ng aklat, lalo na kung ikaw ay isang magulang, tinuturuan yung magbasa ang iyong anak, kukuha ka ng mga aklat, manibili ka ng mga aklat, napapamangha ka sa kasiyahan at kaligayahan. At kasi nga, merong espesyal na lasa ang pagbabasa, lalo na merong kang kasama. Kaya ang mga palabasa, mga kapatid, ay talagang iniibig nila ang pagbabasa at sila mismo ang nakakaalam kasi nga nararamdaman nila ang saya at ligaya ng ginagawa nilang pagbabasa. Meron nga isang manunula, mga dati pa mga manunula. Sabi niya, mga kapatid, subhanallah ito, sabi niya, mga gabing walang tulog na ginugol ko sa pagpipino ng kaalaman ay mas matamis pa sa akin kaysa pagpunta sa magandang babae at kanyang mainam na yakap. At ang tunog ng aking panulat na kumakamot sa mga pahina ay mas matamis pa kaysa sa mga hibig ng mga mangingibig. Kaya, subhanallah, ganun ang kanilang mga naabot sa pagbabasa. Na ano nila. Kasi wala namang pilitan, pero syempre, ganun ang kanilang naabot sa kaligayahan nila. At alam naman natin ang aklat ay pinuno yan ng mga karanasan ng mga tao. Kaya natipon dyan ang kaluwalhatian, ang karangalan, kanilang pagmamalaki, at namumuno dyan, napupuno dyan sa loob mismo ng pahina ng mga aklat na yan. Kaya nilagyan nila yan ng mga karanasan, nilagyan nila yan ng ahal, pinuno nila yan kasi nga nagiging puhunan yan ng mga maalam at mga taong nag-iisip. At minsan, naging kayamanan yan ng mga tagapagsaliksik at mga mag-aaral. Kaya kapag ikaw mag-aaral, lalo na nag-aaral ka ng Islam, kayamanan mo kapatid ang aklat, ang mga libro, o ano pa dyan. Alam naman natin nilalapanan kasi yan ang kamangmangan, lalo na ang kawalan ng katarungan, ng mga hukbo, ng mga ilusyon at mga kadiliman. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala talaga ng aklat. Sabi niya, sadyang dumating sa inyo mula pa kay Allah ang liwanag at malinaw na kasulatan. Ginagabayan ng Allah gamit nito ang sino mang sumunod sa kanyang kaluhuran bilang mga landas ng kapayapaan at sila ay kanyang palalabasin mula sa mga kadiliman tungo sa kaliwanagan sa pamamagitan ng kanyang kapahintulutan at nagabayan rin siya tungo sa matuwid na landas. Kaya ganun na ganun mga kapatid, ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pasalamat talaga tayo mga kapatid sa mga ganitong mga usapin. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga meron siyang aklat, meron siyang ibinigay na libro. Sabi niya, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ang mahabagin, ang tumuro ng Quran, lumikha ng sangkatauhan, tumuro ng pahayag. Kaya, pasalamat talaga tayo sa Allah mga kapatid sa mga ganito. Na tinuruan po tayo ng bayan, ng Quran. Ng Quran na ito, yun ang ating nagkukuha ng aralin. Kaya sa bilang Muslim mga kapatid, malaking utang na loob talaga natin na mayroong aklat ang Allah. Na mayroon siyang gabay na pinagkaloob sa atin. Meron ngang sinabi si Jahid, nilalarawan niyang aklat, sabi niya, ang libro ang pinakamalapit kong kaibigan sa aking pag-iisa. Nakakahanap ako ng kapatanagan dito habang ako'y pinagtaksilan ng aking mga kasamahan. Hindi nito kailanman ibubunyag ang lihim na aking ipinagkatiwala rito
at magtatagumpay pa ako mula rito dahil sa karunungan at mahusay na pagpapasya. Kaya sa pagbabasa mga kapatid, maituwid mo talaga ang iyong sarili sa kaligawan. Kasi nga, ang aklat kapag ikaw nagbabasa lagi, naaliw ka po, lalo na ikaw ay nasa pagdadalamhati, naaliw ka. At natataboy ang mga bulong-bulungan at mga chismis. Kaya naaalis po ang dumi ng iyong pag-iisip at minsan natatanggal ang mga alalahanin. At ang isa sa pinakamagandang pagkakaroon ng aklat ay meron diyang mga naglalaman po ito ng mga kasaysayan ng mga mararangal na tao o kaya mga ubuting tao. Mga kwento ng mga matutuwid at mga nagpapakabanal. Allahu Akbar. Kaya sa pagbabasa, dapat alamin mo rin ang mga taong ganito, buhay sila, nagiging buhay kahit mga patay na. Maririnig mo pa ang kanilang mga ginawa. Na-imagine mo pa ang kanilang mga pagkakataon para magkaroon ka ng idea na baka masunod mo ang kanilang mga habag, ang kanilang mga yapak ng kapatid. Kaya ang mga aklat na ito, naglalaman talaga ito ng bunga ng mga kaisipan at kayamanan ng mga lumikha. May mga tao kasi may mga kaisipan sila na minsan hindi nasagi sa iyong pag-iisip, pero naisulat nila sa mga aklat nila, ito bunga ng kanilang mga kaisipan po at ng mga lumikha. Alam naman natin may mga tinatawag nating mga gumagawa sila ng bagay na wala pang nakakaalam. Yun mga sila tinatawag na meron silang bagong kaisipan na tagumpay kapag yung ginawa nila. Kaya ang aklat talaga pamanayan ng mga henyo. Nandoon na. Kailangan mo lang puntahan at magbasa. Kaya sa Islam, alhamdulillah, sa pagbabasa po natin, nagkakaroon talaga ng kahalagahan ang mga aklat. At marami po yan sa atin. Merong mga nauna nga, sabi dito ni Hassan Lului, namatay noong 204 ng Hijri, na napili ako sa loob ng 40 taon at hindi ako kailanman umidlip sa hapon o humiga maliban ng aklat ay nakalagay sa aking dibdib. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Ang tao na yun, palabasa masyado. Hanggang nakakatulog na lang siya na mayroong aklat sa kanyang dibdib. Kasi nga, ganun sila nagmamahal sa kaalaman na makukuha sa mga aklat. Kaya sa time ng mga sinakop ang mga Muslim, ang mga Turk, pinagtatapon nila mga aklat hanggang ang mga tinta naglabasan doon sa ilog, sa tubig. Kasi isa dami ng mga aklat ng mga Muslim. Kasi mahal natin ang kaalaman. Sana paghihikayat sa ating mga sarili na kailangan magbasa-basa talaga tayo. Huwag natin pabayaan ang ating sarili na mawalan ng gana, lalo na sa pagbabasa. Alhamdulillah, may cellphone na po tayo. Araw-araw, makakapag-download ka. Yun, bigyan mo talaga oras sa pagbabasa. Sana meron kang napulutan araw mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.